Welcome back to my channel guys. At sa last video nga natin, tayo ay nakarating na dun sa ating hostel. At okay, siguro pwede na, no? Tapos na yung intro. Anyways, ayun nga. So, sa last episode natin, nakita ko na yung ating hostel, yung Imano Shinshibashi Hostel. So, ayun, after nung pagdating ko, hindi ko na video yung sa loob nung hostel. Pero kung nakita niyo yung picture, siya ay dormitory type. So, yung dormitory type na yun ay for male lang. Opo. For male lang. Malungkot yarn. Anyways, iniwan ko lang yung gamit ko dun sa hostel. Tapos, naglakad na lang ako at naghanap ako ng tourist spot. So, ayun nga. Nakita ko na pwedeng pumunta ako sa Dotonbori by riding the train o kaya naman ay mag-walk at same lang no yung 17 minutes pag sumakay ka ng train at 17 minutes din mag-walk. So nag-decide ako na maglakad na lang kasi nga malamig naman yung panahon. Touchdown Dotonbori. So, si Dotonbori guys is isa sa hotspot ng Osaka for the tourist. Kasi ito si Dotonbori is filled with yung neon signs, clubs, bars, and restaurants. So, marami sila dito, tapos nagsiserve sila ng mga local specialties nila. Yan, kaya sikat tong area na to. And also, isa din dito sa pinipuntahan is yung billboard ni Glicoman. Siyempre, yan ang sikat dito. Isa sa iconic ng Dotonbori, si Glicoman. At yun nga pala yung mga ferry or boat na pang tourist din. So, kung gusto nyo mag-sail within the area ng Dotonbori, pwede kayong sumakay dyan. Pero siyempre, mawawala ba yung picture with Glicoman? Si Glicoman ay unofficial mascot pala ng Dotonbori. At ang billboard na yan ay linagay or naitayo noong 1935. So imagine ano kaya itsura niya noong 1935. So syempre black and white, gawa sa Manila paper. Ayun, tapos etong si Glicoman ay advertisement pala ng isang Japanese food company na gumawa ng poke at pretz. Tuloy lang ang lakad natin at ang ating next stop ay ang Don Quixote. So itong Don Quixote na to, may ibang spice na dala tong Don Quixote na to. Kasi itong Don Quixote na to ay merong Ferris wheel. At hindi lang basta Ferris wheel dahil ito ang first oval Ferris wheel sa buong mundo. O, diba? Meron siyang taas na 77 meters or 252 feet. Ito ay nakaharap sa river ng Dotonbori. Tuloy lang ang lakad at konti na lang mararating na natin. Ayan, medyo nakikita ko na yung building ng Ebisu at ayan yung sign ng Don Quixote. So ito na yung store na Don Quixote. Halina't pasukin natin upang malaman ang laman ng kahon. Naging game show.
Anyways, trivia muna tayo. Si Don Quixote, also known as Donkey, has over 600 stores in Japan and 100 stores overseas. So, ang dami niyan. Kaya kilala talaga siyang store all over Japan. The first store opened in Fuchu, Tokyo in 1989. Hindi po ito Fuchu lang ha. Ito ay lugar sa Japan at ang pangalan ay Fuchu. Ito pala guys yung sample price ng mga items ng mga sweets or chocolates dito. Grabe, ang daming tao dito guys. Sobrang crowded. So itong Don Quixote or Donkey na to, meron siyang 6 floors. So by level, i-discuss natin kung ano yung mga items or products na nasa kanila. Ito, yung first floor, meron silang tourist information, yung tax-free counters, mga medicines, sweets, and souvenirs. So, yan, nakita nyo. Pero sobrang daming tao, guys. Iniiwasan kong madikit yung mukha ko kasi baka magkapalit kami. Lugi naman sila, di ba? Kala mo ako'y malulugi. Ganito yung itsura nung checkout counter sa kanila. Tara, lakad tayo konti, then akit naman tayo sa second floor. Tingnan niyo yung outfit dito nila ate guys, oh. Ang kapal, tapos naka-skirt. Di, ang lamig din nun, di ba? Pero siguro sanay sila kaya ganun. So, okay, nandito na tayo sa second floor. At ang mga items dito, yung daily necessities, tapos mga cosmetics, yan, yung mga pangkulay ng buhok, contact lens, meron din ako nakita dito. So, basta, lahat ng pwede mong bilhin para sa hair care, body care, foot care, ano ba, Care Bears, lahat na ng care, manicure, manicure pala yun, hindi pala manicure. Anyways, ayun nga, yun yung mga items na nandito sa second floor. Okay, punta na tayo sa third floor. Kasi wala naman talaga akong bibilin dito. Nag-explore lang ako. Kasi nga first time ko gusto kong makita yung itsura ng donkey. Kasi sikat na sikat to sa mga Pilipino na ng Japan. Basta pag bibili sila ng pasalubong or something, dito sila pumupunta sa donkey. Pero sa Pilipinas meron din ito eh. Dunkin' Donuts. Bodoy. Third floor. O, diba? Ito, yung part ng building na importante. Kasi dito yung Ferris wheel stop. Dito kayo sasakay ng Ferris wheel na, yun nga, yung sinasabi ko sa inyo. Tapos, ito yung meron ding mga souvenirs, daily products, at saka yung ibang service center. Meron din dito. Pero dahil nga sa dami ng tao at yun nga siguro pagod na rin ako, actually hindi ko natapos ma-explore tong building na to. Pero eto, sabihin ko na lang sa inyo yung ibang laman ng building. So yung fourth floor, home appliances and toys. Tapos sa fifth floor, miscellaneous goods and carrier cases. So yung mga travel bags nandyan. Yung sixth floor, luxury brand floor with watch and bags. Sample, Louis Vuitton, asawa ni Sean.
Ito pala guys yung itsura nung Ferris wheel. Ito yung tinatawag nilang Ebisu Tower. Hindi ko na nakuha na maayos kasi sa totoo lang, nahiya talaga ako mag-video kasi nga hindi naman ako talagang vlogger. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Bali, gusto ko lang din naman kasi na ma-document yung travel ko nito para at least pagtanda ko tapos lumaki na rin yung mga anak ko, may mapapanood kami tapos mapapagkwentuhan namin. Okay, at dahil napuntahan na natin yung tourist spot dito sa Dotonbori at medyo late na rin, pauwi na rin ako dito. Tingnan nyo to guys. Asahi. O, di ba? Familiar. Sa atin, appliances yan. Dito sa Japan, iniinom yan. Lakas pa rin ng hangin. Kaya, eto, lakad lang tayo pauwi. Kasi nga, maganda naman yung klima. Tapos dito may mga CCTV rin sa mga streets kahit sa under ng bridge yun. Pero dito ako nagulat guys kasi ito dito sa ilalim ng tulay meron akong papakita sa inyo. Tingnan niyo yung signage na to. Sabi, "We've got your back, we're looking after you, security cameras in operating." Pero nakita niyo ba para may mga upos ng sigarilyo? 'Di ba? Medyo wala lang, naguluhan ako kasi nga iba yung expectation ko dito sa Japan.